symbolic of His charity, symbolic of His concern for the poor. But take note, there is a rosary hanging on His neck, and the rosary reaches His heart. And you can say that His love for the child, His love for the poor, His love for the indigent comes from His love for the Lord. Those two loves, they go together. You cannot love God without loving your neighbor, and you cannot love your neighbor without this love coming from the love of God. This image, which used to be in the chapel that got burned, is considered to be miraculous. In fact, after the Mass, as you go out, you will be given free cupcakes. Isa-isa lang, ha? Okay? So, paglabas nyo sa misa, yung mga greeters natin, yung ating mga Saint Martin, no, magdi-distribute ng tinapay, courtesy of someone who got healed miraculously through the intercession of Saint Martin. Nung malaman niyang nandito ang imahen sa katedral at ipagdiriwang din ang piyesta, sabi niya, sige, magpapadala ako ng 5,000 pieces of cupcakes. Kaya pwede yan kanginang alas 8, pwede ngayon alas 10, at pwede pang mamayang gabi, alas 6. What is this all about? It means that even now, Saint Martin continues to extend his love for neighbors. Even if he's already gazing at God eternally, that love of God, his love of God, continues to be felt by the people who come to him asking for his intercession. Hindi napuputol ng kamatayan ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Katunayan ito, ang imaheng ito, si San Martin de Porres, ang nagpapatunay, kahit na ang kamatayan ay hindi magagawang putulin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kahit na siya'y nasa langit na, nakatingin sa Diyos, hindi rin niya nakakalimutan ang kanyang mga kapwa na nasa lupa at humihingi ng kanyang tulong. My dear brothers and sisters, Saint Martin de Porres is a concrete example of the gospel we heard this morning. Jesus was asked, which is the first of all the commandments? And he gave the first one, love of God. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. But he did not end there. He did not end by saying, this is the first commandment, love God, and that's it. No. Jesus continued by saying, and the second is this, love your neighbor as yourself. Tinanong lang siya, ano ba ang una? Pero hindi siya natapos sa una. Idinugtong niya ang pangalawa. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat na umaagos sa pag-ibig sa kapwa. At ang pag-ibig sa kapwa dapat nag-uugat sa pag-ibig sa Diyos. Kung tunay ang ating pag-ibig sa Diyos, dapat ito'y nararamdaman ng ating kapwa. At kung tunay nating minamahal ang ating kapwa, ito'y dapat na nagmumula sa pag-ibig natin
sa Diyos. Kasi pwede kayong magbigay Pwede kayong tumulong. Pero ang pagtulong na ito ay hindi masasabing agad-agad nanggagaling sa pag-ibig sa Diyos. Kasi nagdadrive ka, may kumatok sa iyong pulubi, ang kulit. Sabi mo, wala. Pero wala. Hindi ka tinitigilan. So sa inis mo, binigay mo ng piso para umalis na. Nagbigay ka, pero hindi galing yun sa pag-ibig. Nagbigay ka sapagkat nabubwisit ka. Kung ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa ay nagiging busilak. At kung walang pag-ibig sa Diyos, mapapagod tayong umibig sa kapwa. Tandaan niyan. Kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, mapapagod at mapapagod tayong umibig sa kapwa. Pero magagawa lamang nating magpatuloy ng pag-ibig sa kapwa kung ito'y nag-uugat sa pag-ibig sa Diyos. Kaya para kay Jesus, hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawang yon. Importanteng sila'y magkasama sapagkat mawawalan ng kahulugan isa kung ito'y hiwalay sa pangalawa. Love God, love your neighbor. They come together. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi pa tayo tapos dyan. Kasi kung papansinin ninyo, meron pa rin sinabi ang Panginoon na dapat nating gawin. Hindi lamang yung ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Sa simula, nung tanungin siya, what is the first of all the commandments? Jesus replied, the first is this, Hear, O Israel. Hear. Listen. Listen, O Israel. Actually, that was the first command. Makinig ka. Makinig ka, Israel. Sapagkat mawawalan ng lahat ng saysay, yung lahat ng kanyang sasabihin kung hindi makikinig. Lahat ng sinasabi ko ngayon, baliwala kung hindi kayo nakikinig. Baka yung iba sa inyo, nakaupo, nakatingin sa akin, pero ang isip nasa, saan ba tayo kakain pagkatapos ng misa? No? Yun. Nako, napatay ko ba yung aircon? So, maaaring nasa harap kayo ng altar, nasa loob kayo ng katedral, pero ang diwa nyo namamasyal. Kaya sabi ng Panginoon, bago siya magpatuloy, listen. Because nothing will enter if we are not able to listen. And I think that is also a form of loving. Ang umiibig, nakikinig. Ang nakalulungkot, sa ating buhay ngayon, parang isa yun sa pinakamahirap gawin. Tingnan niyo. Lumabas kayo magkakabarkada. Imagine lumabas kayo magkabarkada. Pumunta kayo sa isang kainan. Naupo kayo sa may lamesa. Umorder kayo. Pagkatapos niyong umorder, anong gagawin? Kukunin ng cellphone, kanya-kanyang texts. Diba? Magkakatabi yon, magkakaharap yon, pero may kanya-kanyang inaasikaso. Sa pamilya, baka ganyan din ang nangyayari. Kung nagsasabay-sabay kayong kumain, meron bang pagkakataon na kayo'y nagkakausap-usap? O ang lahat ay may ginagawa? Nagse-cellphone, nanonood ng TV? Siguro maganda, merong rule sa pamilya. Pag oras ng pagkain,
walang cellphone sa table. Meron akong alam mga magbabarkada. Pag lumabas sila at kumain, walang gagamit ng cellphone. Ang unang sumagot ng cellphone o gumamit ng cellphone, siya ang magbabayad. No? Maganda siguro yan, ano? Okay? Because that is our problem, my dear brothers and sisters. We find it hard to listen. We find it hard to listen. Kaya kuminsan, ang dami nating napalalampas na pagkakataon sapagkat hindi tayo marunong makinig. I will repeat, listening is also loving. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as yourself, but also listen. Amen.